Hoy, alam mo ba na may bangayan ngayon ang mga social media influencer at mga milyonaryong sina Sian Gasa at Miss Finest China? Nagsimula to sa unang post at blind item ni Sian Gasa. Basahin nyo. Sumagot naman agad si Miss Finest China sa isang post. Nakakagulat to. Kasi isa rin ako sa followers ni Miss China at minsan na rin akong humingi ng challenge sa kanya. Tingnan nyo to. At sunod na nag-post agad ng video ni Miss Finest China si Sian Gasa sa mga transaksyon niya papuntang Pilipinas. United Air. First class, sabi niya. Pwede natin magkano, 12 hour yung... Oh my God! $3,000 something. 200,000 ang flight ticket ko, pero 1 week lang. Dami tayong 2 weeks. Ibubook ko 2 weeks, kukuha na lang akong dog seater ko. Okay, so sabi nila dito, no refund daw. Pero 24/7 pwede mag-change, pero no refund. Kaya, gagawin na natin to. Okay, let's go. Pero kung gusto kong refundable, just in case na mag-change yung mind ko, magbabayad akong 1 million almost, mga 800,000 ang ticket. Ito na lang ata kaya dahil para kapag mag-change ako ng date, pwede ko siyang i-change, tsaka pwede akong mag-refund if ever. Kaya ito na lang kukunin natin yung 800,000. Babalik ko, okay lang. Kahit magkano pa yan, basta makita ko tayo. Ma, 900K! 900,000 ah. 900K pa ba tayo? Charge ko na ha! Grabe pala talaga pag milyonaryo no? Ang liit na bagay lang sa kanila yun pero ang laking pera na yun para sa atin. Guys, panoorin naman natin si Tito Mars kung ano yung mga masasabi niya dito. So nabook niya na ha. Ang sabi niya doon, 900,000 pesos. Yung presyo ng airfare from Hawaii to Manila, gamit yung United Air na airlines, tapos na first class siya. Tapos yung nakaraan, parang hindi naman, parang nakapal siya, di ba? Ito yung video doon kung ayaw nyo maniwala. Ito na guys, palanding na po tayo. Oh my gosh, oh, diba? Ang ganda ng weather, talaga nakisama ko sa akin yung weather. Guys, oh my God! Andito na tayo guys! Oh my God! So excited! Hello! Hello po! Oh my God! Ang mabait nila lahat. Ito naman ang comment ni Sian Gasa kung ano ba ang first class passenger. At inamin din naman ito ni Miss Finest China. Humingi siya ng pasensya na scripted ito. At ito pa ang isang video na pinost ni Sian Gasa. Kaya kong gastusin for a car kasi challenge lang po ito, sabi ko sa kanya. Pero mga 25 to 30 million ang kaya natin gastusin for this dream car. Kaya mag-shopping pa po tayo and we'll go upstairs. So nandito tayo sa taas. Walang masyadong mga kotse dito. Ito lang. I'm so happy guys kasi nakapili na po tayo ng kotse natin and sa sobrang bait po nila dito, sa sobrang lakas ko po dito, i-overnight po nila yung kotse na pili natin and 25 to 30 million and up po ito. Kaya kuya, please sabi mong luxury na to para hindi naman ako mapahiya sa'yo. So kung gusto po makita yung full video and full shopping natin ng mga cars, panoorin niyo po yung YouTube channel ko, ipopost ko po din yung full video para makita niyo po lahat ng mga cars na pinasukan natin. At comment ni Sian Gasa ay nirentahan lang daw ito ni Miss Finest China, hindi talaga binili. At napaka-easy naman daw at 25 to 30 million para maglabas ka agad ng pera. Sabay banat ng post si Miss Finest China na nasa garahe niya ang biniling luxury car. O kayo ba guys, kanino kayo mas naniniwala? Kay Sian Gasa o kay Miss Finest China? Abangan ang mga susunod na chismis.